Sa nakaraang episode ng Mashley, si Mash ay isang lalaking may pambihirang lakas na nabubuhay sa isang lipunan, kung saan ang mahika ang siyang basihan ng sosyal na estado ng pamumuhay. Sa kasawiang palad, hindi magamit ni Mash ang mahika kaya't ito ay itinuturing na isang salot at walang kwentang tao. Sa kabila ng payo ng kanyang lolo na si Regro na iwasan ang syudad, pumunta pa rin si Mash sa syudad at nagkaroon pa siya ng engkwentro sa mga pulis. Pero mabilis na niligtas si Mash ng kanyang lolo kaso mabilis din silang napuntahan ng mga pulis at sila ay pinipilit na sumuko. Nagharap sila Mash at Brad at nagawang manalo ni Mash, nag-alok si Brad ng kasunduan na hindi niya ibubunyag sa syudad ang kanilang sekreto, pero kailangan muna ni Mash na maging isang divine visionary at ang yaman na makukuha nila ay dapat may hati si Brad dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, sinugod ni Cell si Mash gamit ang lahat ng kanyang lakas, pero nagawang umiwas pa rin ni Mash at nakalapit siya para magbigay ng isang malakas na suntok. Bumagsak si Cell, nagtataka kung paano nakaiwas si Mash sa kanyang mahika habang naaalala niya kung paano nahirapan si Mash sa kanilang huling pagtatagpo, ngunit ipinaliwanag ni Mash na naaalala niya ang mahika ni Cell kaya alam niya na kung paano ito kontrahin. Nalaman natin na si Adam ang nagpakilala ng mahika sa mundo at siya ang lumikha ng Bureau of Magic. Ginagawa siyang pinakamaimpluwensyang mage sa lahat ng panahon at sa kanyang mga huling taon, nagtuon siya ng pansin sa pagbibigay ng tulong panlipunan sa mga hindi makagamit ng mahika at tinuruan niya ang kanyang mga estudyante na protektahan ang mahina. Tinawag niya itong responsibilidad ng isang makapangyarihang mage. Bumalik tayo kay Wahlberg habang ang kadena sa palibot ng kabaong ay nasira at dahan-dahan ito ay nagbukas. Nakita ni Wahlberg ang mukha ng isang lalaki at siya ay nagulat ng lubusan nang magbukas ang kabaong, ipinapakita na ito'y si Adam. Ipinaliwanag ni Innocent Zero na ang kanyang mahika ay nagbibigay kakayahan sa kanya na magbalik ng mga patay sa mga buhay nito, sinasabi na nagawa niyang gawing walang isip na alipin si Adam at kinundena ni Wahlberg ang kanyang aksyon, ngunit isang mangkukulam na nagngangalang Necros ay naghanda na lumaban sa kanya. Ipinapakita na siya ay dalubhasa sa pagmanipulate ng mga katawan. Naghanda si Wahlberg na umatake subalit ginamit ni Necros ang katawan ni Adam, ipinaalala kay Wahlberg na si Adam ang pinakadakilang mage sa lahat ng panahon, inilabas niya ang isang madilim na sinag ng enerhiya at nahirapan si Wahlberg na ipagtanggol ang kanyang sarili habang ipinapaalala sa kanya ni Innocent Zero na namatay si Adam dahil sa katandaan. Ngunit ang kanyang sumpa ay nagbigay daan upang siya ay matawag sa kanyang prime at iniisip na walang pagkakataon si Wahlberg laban sa kanya. Dahil ang kanyang kapangyarihang mahika ay walang katulad hanggang sa ngayon at sa isang pagbabalik tanaw, nakita natin si Wahlberg na nakikipag-usap kay Adam na nagpapaalala sa kanya tungkol sa responsibilidad ng isang mage na protektahan ang mahina. Ngunit inisip ni Wahlberg na questionable ang ideyang ito dahil dapat ay nagsikap ang mga tao na maging mas malakas at protektahan ang kanilang sarili. Inamin ni Adam na may punto siya pero sinabi niya kay Wahlberg na huwag questionin ang kanyang mga ideya at paalalahanan siya na isa lamang siyang estudyante. Subalit ipinaliwanag ni Adam na nagbibiro lamang siya, binanggit kay Wahlberg na bata pa siya at malalaman niya ang sagot paglaki niya dahil may malaki siyang potensyal at bumalik sa kasalukuyan. Nagawa ni Wahlberg na itigil ang sumpa at ikinagulat ng lahat at habang binabanggit niya na si Adam ang pinakadakilang tao na kanyang nakilala, ngunit alam niya na nagbago na ang panahon kaya hindi na mahalaga ang nakaraan. Sinabi niyang handa siyang lumaban kay Adam para ipagtanggol ang akademya, inaangkin niya na sa kabila ng kanyang edad ay nasa rurok pa rin siya ng kanyang lakas at alam ni Necros na siya ang pinakamalakas na mage na nabubuhay, subalit iniisip niya na mas mahusay pa rin si Adam kaysa kay Wahlberg. Ginamit ni Adam ang kanyang mahika at lumikha ng isang bola na enerhiya na sumisira sa lahat sa landas nito, at ipinaliwanag ni Necros na ang madilim na mahika ni Adam ay nagbabalik ng lahat sa kawalan, iniisip na walang pagkakataon si Wahlberg laban dito. Nilabas ni Adam ang isang mahika na ahas at halos hindi ito naiwasan ni Wahlberg habang napansin ni Necros na hindi siya gumagamit ng mahika. Iniisip niya na dahil walang silbi ang kanyang mga sumpa laban sa madilim na mahika at tinawag ni Necros si Adam bilang pinakamahusay na laruan, sinasabing may bago na siyang paborito at tinawag pa ni Adam ang mas maraming mahika na ahas na pumapalibot kay Wahlberg kaso nagawa niyang sirain ang mga ito. Inilabas ni Adam ang isang sinag ng madilim na enerhiya subalit sinasalag ito ni Wahlberg gamit ang mga kuko ng Uranus at ito ay tumatagos sa mahika ni Adam. Tinamaan si Necros na napagtanto niyang nawala ang kanyang braso.
Ipinahayag ni Wahlberg na ang kanyang mahika ay kumokontrol sa espasyo. Sinabi niya kay Necros na napunta sa malayong lugar ang kanyang braso ngunit tiniyak ni Wahlberg na hindi ito papatay sa kanya. Iniisip niya na tinanggal ni Wahlberg ang espasyo na sakop ng madilim na mahika kaya naisip niyang takpan ang mas malaking lugar at ginamit ni Adam ang kanyang mahika na umaatake kay Wahlberg mula sa lahat ng direksyon, subalit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili niya. Ikinagulat ito ni Necros dahil ginagamit niya ang pinakamalakas na mangkukulam sa kasaysayan ngunit siya pa rin ay nasa disadvantage. Iniisip pa rin niya na ang madilim na mahika ang pinakamalakas at ginamit niya ang pinakamataas na kakayahan ni Adam na lumikha ng isang napakalaking bola ng kadiliman. Inilunsad niya ito kay Wahlberg kaso tumawa siya, inihayag na umaasa siya sa kanyang wand ngunit magsisimula siyang gumamit ng kanyang mahika. Ang mga kuko ng Uranus ay bumuo ng isang diamante at siya ay nagpaputok ng isang malakas na sinag ng liwanag, na nakakapangibabaw sa mahika ni Adam kaya nagpanik si Necros na sinusubukang tumakas ngunit siya ay tinamaan, nagdulot sa kanya na maglaho. Naalala ni Wahlberg ang sinabi ni Adam na mamana niya lahat ng kanyang turo at lumapit sa kanya si Innocent Zero at handang harapin siya. Bumalik tayo sa arena habang nagpapatuloy sa labanan sina Dot at Lance laban sa mga demonyo ngunit masyado silang marami. Iniisip ni Caldo na sinusubukan nilang ubusin ang mahika na kapangyarihan ng lahat subalit sinabi sa kanya ni Order na itigil ang pagrereklamo at napagtanto niyang wala silang pagpipilian kundi ang patuloy na lumaban. Alam nilang kailangan nilang talunin ang mga demonyo upang protektahan ang mga estudyante. Nakikita natin si Mash na kausap si Cell. Nagtataka kung bakit siya ang target kaya sinabi sa kanya ni Cell tungkol sa ipinagbabawal na mahika ng pagbuo ng katawan, inihayag na plano ni Innocent Zero na makamit ang immortalidad sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng 6 na kamag-anak na may dugo. Ipinaliwanag niya na inihanda ni Innocent Zero ang 6 na bata bilang mga sisidlan at isa si Mash sa kanila, dagdag pa sa kanya na siya ay ginawa upang tulungan si Innocent Zero na makamit ang kanyang layunin. Sinabi sa kanya na dapat siyang maging karangalan dahil siya ay magiging kabahagi ng pinakamalakas na nilalang sa mundo. Iniisip niya na ito ay katulad ng kung paano kailangan ng mga kalamnan ang protina para mag-improve, ngunit nalito si Cell dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Mash at sa tingin ni Mash, masyado ang impormasyon na ito para sa kanya at iniisip niyang nananaginip lang siya kaya nagpa siyang matulog at agad siyang nakatulog. Subalit ginigising siya ni Cell at siya ay nadismaya nang ma-realize niyang hindi siya nananaginip. Tinanong niya si Cell kung isa siya sa mga anak ni Innocent Zero kaso ipinaliwanag nito na siya ay isang clone na nilikha ni Innocent Zero nang ibigay niya ang kanyang dugo sa isang bangkay. Binanggit ni Cell na siya ay nilikha para maglingkod sa kanyang Panginoon at inihayag niyang naiinggit siya kay Mash dahil siya ay i-absorb na ni Innocent Zero. Iniisip ni Cell na hindi nararapat si Mash na maging bahagi ng pinakamalakas na nilalang at nakikita siya bilang basura, kaso bigla niyang sinuntok si Cell na nagpabagsak dito. Binanggit ni Mash sa kanya na i-absorb ito at iniisip niya na may hindi kapanipaniwala na lakas si Mash dahil siya ay nilikha ni Innocent Zero kaya nagpa siyang ilabas ang kanyang buong kapangyarihan, tinatawag si Hephaestus habang ang kanyang wand ay naglalabas ng isang malakas na aura. Nagtataka si Mash kung ano ang nangyayari kaya ipinaliwanag nito na ang buong kapangyarihan ng kanyang wand ay napakawalan at lumikha siya ng isang haligi ng enerhiya na nakakuha ng atensyon ng lahat. Inihayag niya na kailangan lamang ni Innocent Zero ang puso ni Mash kaya plano niyang hatiin ang katawan ni Mash sa mga piraso at iligtas lamang ang kanyang puso. Ginamit ni Cell ang dalawa sa kanyang mga espada para umatake at bahagyang naiwasan ito ni Mash. Nakita natin na sapat ang talas ng mga espada ni Cell para hiwain ang mga gusali at ipinaliwanag ni Cell na kaya ng kanyang mga espada na hiwain ang anumang bagay dahil gawa ang mga ito sa diamante. Ang mga espada ay bumalik at hinabol si Mash kaso madali niyang naiwasan ang mga ito. Iniisip niya na kailangan niyang huwag pansinin ang mga ito para talunin si Cell kaso habang patuloy siya sa pag-iwas, napagtanto niyang may 2 espada si Cell na handang gamitin. Napapansin niyang plano ni Cell na gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang sarili. Naisip ni Mash na magkakaproblema siya kung gagamitin ni Cell ang mga espada at nagtataka siya kung natatakot si Mash. Sinabi niyang papatayin niya ang lahat kung tatakbo si Mash at inactivate niya ang bola ng mga spike at bigla itong lumaki habang ipinaliwanag niyang ang pagtawag kay Hephaestus ay nagpataas ng kanyang kapangyarihang mahika. Ipinaliwanag niya kay Mash na mamamatay ang lahat kapag tinamaan ng bola ang arena.
Sinabihan siyang sumuko at inilunsad ni Cell ang kanyang mga espada kay Mash ngunit nagsimula siyang tumakbo palayo at nagtaka si Cell kung iiwan ba niya ang kanyang mga kaibigan. Bigla siyang lumitaw sa likod niya at ipinapakita na tumakbo siya sa paligid ng akademya para iwasan ang mga espada. Nagulat si Cell na napagtanto na sobrang bilis ni Mash at iniisip niyang matatalo siya ni Mash bago pa dumating ang kanyang mga espada, kaya nagpa siya siyang patigasin ang kanyang balat, ginagawa itong kasing tigas ng diamante. Tinamaan ni Mash ang mga espada na nagpabagsak sa kanya sa lupa at nagpatuloy si Cell sa pagtapak sa kanya kaso bigla niyang napagtanto na natatakpan si Mash ng cream puffs. Binanggit niya na may party at nagpatuloy siya sa pagpapakain kay Cell ng cream puffs kaya nalito siya kung bakit buhay pa si Mash. Malapit na siyang masuffocate at nalaman natin na nag-hallucinate lang siya dahil ginamit ni Mash ang kanyang magic ng chokehold para patulugin siya. Nakita natin na sinasakal ni Mash si Cell nang makita niya ang mga espada at ginamit niya ang kanyang biceps para maglagay ng presyon sa carotid artery, pinipigilan ang oxygen na pumasok sa utak ni Cell at agad siyang pinatulog. Nasira ang bola, naligtas ang lahat sa arena at ipinaliwanag ni Mash na mahalaga sa kanya ang eskwelahan kaya handa siyang lumaban sa sino mang banta na sisira dito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.